Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos tanang ating niluloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito: ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaron kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa kaharian ng Diyos, lahat tayo
pare-pareho. Sa kaharian ng Diyos, lahat tayo pare-pareho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung nais ituro ng talinhaga na ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa paghahari ng Diyos. Lahat tayo pare-pareho. Walang nakakalamang, walang nakakaungos. Narinig po natin na isa-isang tinawag ng may-ari ng ubasan ang mga manggagawa ng magkakaibang oras. Sabi, may tinawag ng umagang-umaga. Siguro ipagpalagay natin mga alas 6 yun o mga ganitong oras. Mayroong tinawag ng umagang-umaga, may tinawag ng alas 9, alas 12, alas 3, at alas 5 ng hapon. Kadalasan, ang mga nauunang pinipiling manggagawa ay yung mga magagaling, mga eksperto, mga sanay. Minsan pa nga, unahan ang mga may-ari ng ubasan sa pagpili ng mga manggagawa. Wala pa naman po kasi noong regular employee na tinatawag. Noon, arawan ang bayad. Magtatrabaho ka sa umaga, sa hapon, kukunin mo ang iyong upa. Kaya, tatambay-tambay ka lang sa liwasang bayan. At doon, mamimili ang mga may-ari ng ubasan kung sinong manggagawa ang pwede nilang kunin. Kung ikaw ang may-ari, una mong pipiliin, syempre, magaling. Syempre, eksperto. Syempre, yung masipag. Ayaw mo yung tamad. Kaya nga, ang mga tinawag na manggagawa nung mag-aalas 5 na ng hapon ay yung mga walang pumili, walang nagkakagusto, marahil hindi magaling. Wala naman ang ibang dahilan kung bakit sila na lang yung natira. Kumbaga, latak. Kumbaga, walang galing. Kaya nga, laking gulat ng mga unang manggagawa na napili na makatanggap sila ng parehas na sahod sa mga manggagawa na walang pumili o yung sa mga manggagawang huli na napili. Kung baga, ang mga hindi magagaling ay nakakuha ng pantay o parehas na pagtingin sa mga magagaling. Masisisi ba natin yung mga magagaling kung bakit sila nagtampo at pinarehas sila sa mga hindi magagaling? Masisisi ba natin sila? Maski naman sa panahon ngayon, hindi ba kapag nakapagtapos ng pag-aaral, kapag alam mong magaling ka, eksperto, dapat mas malaki ang iyong sahod. Di ba? Ay hindi ka papayag na minimum ang tinatanggap mo kung alam mong mataas ang pinag-aralan mo. Eksperto ka, magaling ka. Kaya nga sa trabaho natin, di ba, may hierarchy. Iba-iba ang sweldo, iba-iba ang katungkulan, iba-iba ang titulo. Hindi pwedeng magkakapareho. Kasi ganito sa ating mundo, tinitignan ang tao sa kanyang galing, titulo o estado. Kaya nga halos lahat ng aspeto ng buhay, nagpapagalingan ang mga tao. Sa eskwelahan, nagpapagalingan. Sa tahanan, hindi ba, mga magulang,
Kung sinong magaling, yun ang mas gusto, o yun ang apple of the eye. Sa trabaho, maski naman minsan sa simbahan, ganun din. Ganyan sa ating mundo. Nagpapagalingan ng tao. Batay sa galing o estado. Pero, hindi po ganito sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi ganito tumingin ang Diyos. Dahil patas siya sa lahat at walang nakakaungos. Lahat ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Ito po ang gamit ng Diyos sa pagdating sa kanyang paghahari. Gamit ang kalooban. Dahil siguro kung mata ang gagamitin sa pagtingin, sigurado panlabas na anyo lang ang makikita. Ibig sabihin ba nun, Father, hindi ko nagagalingan? Total, pare-parehas lang naman. Ibig sabihin ba nun, hindi na rin ako magsusumikap, magtatamad-tamaran? Ay, nasa inyo po iyon. Kapag yan ang ginawa mo, dito sa mundo, walang mangyayari sa iyo. Ang sinasabi't gustong ipakita ng ating ebanghelyo ay nasa mata ng Diyos ang pagtanggap sa kanyang kaharian. Wala sa atin. Magpaligsahan man tayo, sa huli, kalooban pa rin ng Diyos ang mananaig. Mga kapatid, napakadaming gustong ipamulat sa atin ng talinhaga. Una, sa mundo, nagpapagalingan ang mga tao. Pangalawa, tandaan, hindi lang sa galing ang Diyos nakatingin. Dahil pagdating sa kaharian ng Diyos, lahat tayo ay pare-pareho. Amen.